hapon po sa ating lahat at welcome po sa bawat isa. At manatili po tayo nakatayo sa pagbibigay magalang sa pagbubukas ng banal na aklat. At samahan niyo po ako sa pagbubukas sa Colossians chapter 3 verse 16. Colossians chapter 3 verse 16. Okay na po ba ang lahat? Chapter 3 verse 16, ayon pa sa sinasaad, ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Amen po. Purihin po sa pagbabasa ng banal na aklat at ipigit po natin sandali ang ating mga mata at manalangin po tayo. O Diyos, Ama naming dakila, Ama namin sa katastaasan, Ama namin, Diyos ng mga Diyos, Lord, Ikaw ang aming Ama na patuloy na kumikilos sa aming buhay, sa aming katauhan, kung ano man na nakikita mo sa amin sa pagkakataon na ito. Lord, may you forgive us, O Lord, kung meron mang kaming pagkukulang, kamalian. Tulungan mo nawa kami na maging matatag matibay sa aming pananampalataya. Higit, O Lord, sa pagpapatuloy namin. Tunay nga po, Ama. Maraming salamat sa presensya, paggabay, patnubay mo with the leading of your Holy Spirit. Salamat, Ama, sa mga salita mo. Tunay nga po, Ama, tulungan mo po kami na maitanim namin ito sa aming isipan, sa aming puso, manahan po sa aming katauhan ang iyong mga banal na salita, upang kami manatiling matatag, matibay, higit ang kalakasan na pinagkakalob mo sa amin, maging sa kalusugan namin na pinagkakalob mo sa bawat isa. Sa mga lingkod mo na nagpapagal, nawa, patuloy mo silang gamitin, ang kaalaman, karunungan, higit sa lingkod mo na nagpapahayag ng mga salita. Ang kapangyarihan mo ang bumalot sa kanyang katauhan, O God. Salamat sa kanyang buhay. Salamat sa mga pagpapalang pinagkakalupo sa Kanya, sa ng aming mga pamilya, sa aming lahat na nandito. Ikaw lamang ang patuloy naming sasambahin. Ang presensya mo na patuloy mong pinapatutama. Ang paggabay, patnubay mo sa aming lahat na nandito. At sa silid na ito, Ama, hinihiling namin na patuloy mo po itong basbasan upang madama ng lahat ang iyong presensya, ang pagkilos ng banal na Espiritu na patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan through thy word. Lord, purihin ka at pasalamatan ka sa mga anak mo na nagbibigay handog ng mga awitin upang papurihan ka, pasalamatan ka, parangalan ka sa lahat ng kabutihan mo na pinagkakalob mo sa aming lahat. Sa pagpapatuloy ng bawat isa sa iyong gawain, Lord, tunay nga po, Ama, na napakabuti mo. Purihin ka lagi, pasalamatan ka lagi, at sambahin ka sa katotohanan. Salamat po, Ama, sa hapon na ito, sa ika-3 linggo ng buwan na ito ng year 2026. Nawa ang pagpapalang pinagkalob mo sa amin ng mga nakaraang taon. Nawa sa taon na ito, patuloy mo kaming samahan sa patuloy na paglalakbay namin sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka, Ama, at pasalamatan lagi. In the mighty name of Jesus, we pray with thanksgiving. In the mighty name of Jesus, amen and amen. So mapagpalang hapon po sa bawat isa. Isang malakas na palakpakan naman po para sa ating Panginoon. At salamat sa Panginoon na muli tayo nagkasama-sama. Magbigay po tayo ng ngiti sa bawat isa at magkamayan po tayo. Smile!
Panginoon, Lord God. Ika'y aming natagpuan ngayon sa aming buhay, Panginoon, Lord God, na sa kabila ng mga nangyayari sa aming buhay, sa mundong ito, Panginoon, Lord God, ika'y patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, Lord God, na magpatuloy sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, Lord God, na sa walang sawang pagmamahal na ipinagkakaloob niyo po sa aming buhay. Hindi po kayo nagkulang, Panginoon, Lord God. Kahit po sa kabila ng pagkukulang namin ay patuloy kayo nandiyan sa amin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, Lord God. Itong awit namin sa inyo, Panginoon. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging daan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang ating mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila doon sa krus. Ako'y iyong pinalaya, Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y saya, iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila
natin para sa Kanya. Kung ano man yung naranasan natin, ibigay natin sa pamamagitan ng awitin. Dahil siya lamang ang makakatulong sa ating buhay. Walang kahit na sino, kundi siya lamang ang ating kasama-kasama. Dahil siya ang may tapat at may puso. Katapanan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri at sambay, aalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pang katapatan mo, Lord. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papulit at sambay, iaalay.
mabuti mo sa lahat, Panginoon Lord God. Kailanman hindi ka nagbago sa aming buhay, Panginoon. Ano man yung mga pagdaanan ng aming buhay, Panginoon Lord God. Ano man ang pagsubok, ano man ang maranasan namin sa paligid namin, Panginoon Lord God. Kay patuloy nandyan, patuloy mo kami minamahal. Pinapatama ko na patuloy kang nandyan, yung biyaya mo, patuloy mo ibinibigay sa amin. Lord, kailan man hindi ka nagbago. Hindi kami perfecto, Panginoon Lord God, pero yung perfecto, Lord, binibigay mo sa aming pagkatao, Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan at pagmamahal. Sa iyo lamang naman naranasan ang lahat ng ito, Panginoon Lord God. Ikaw lamang ang siyang totoo. Ikaw ang banal na katotohanan sa lahat. Salamat sa iyo, Panginoon Lord God. Ikaw ang may mabuting puso, Panginoon Lord God. At patawarin mo nawa ang bawat isa sa amin kung nagkakasala kami, Panginoon. Nawa itong puso namin, Panginoon Lord God, ay magpatuloy sa inyo. At kailanman hindi tatalikod sa inyo, Panginoon Lord God. Dahil ikaw kailanman hindi nagbago sa amin, Panginoon Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon Lord God. Noon man, bukas at kailanman, Panginoon Lord God, ay magpapatuloy kami para sa inyo, Lord God. Kung napakabuti mo, aming Diyos Ama, ngayon ika'y luluwalhatian. Kung napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y yes, O Lord. Ikaw ang aming tataas sa lahat, Panginoon Lord God. Ikaw ang aming dadakilain, Panginoon. Ikaw ang may mabuti at kailanman hindi nagbago sa amin, Lord God. Salamat sa inyong kabutihan, Panginoon Lord God. Kumilos ka sa kwartong ito, kumilos ka sa aming buhay, Panginoon Lord God. Ikaw ang aming makasama sa aming buhay, Panginoon Lord God. Maraming salamat po. Ikaw ang aming itinataas sa lahat, tinadakila sa lahat, Lord God, sa matamis ng pangalan mo. In Jesus' name, O Lord. Hallelujah. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Makibukas po tayo sa banal na aklat. Tunghayan po natin ang Revelation chapter 2 verse 1 to 5. Pahayag, ganito po ang nasusulat. Ang sulat sa iglesia sa Efeso. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay. Ang lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ng lupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa.
at gawin mo muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Maraming salamat po sa pagkabasa ng banal na aklat. Magsimula po tayong lahat. So, magandang hapon ulit sa atin lahat. Nagpapasalamat kami at nandito ulit kami sa Maine. So, ang bilis ng panahon. This is the third Sunday na ngayon ng... third Sunday? Yeah. Third Sunday ng January 2026. So, we thank you for the nice singing and welcome sa mga bisita natin. Sister Betty lang ang bisita natin dito ngayon. So, you're very much welcome to the fellowship. So, natapos ang isang seminar namin kahapon, sinabi ko, and natatapos natin ang mga elections. Sa church din natin may mga elections. Yung NYI, natapos na rin yung mga elections nila. And I hope they're going to start planning for their activities. So, ang NYI natapos din. Ang president nila is Sister Eunice, assistant is Brother Art, secretary is Sister Hazel, and treasurer is Sister Jemsy, and Caria representative is Michael. Okay, so to the young people, I hope you will be making your activities the soonest possible time. Okay, yung Inday din, we were very much successful yesterday, and I think Utskari-sama doon sa mga dumalo sa seminar, and by next week, of course, yung mga kumakanta dito, sila naman ang may seminar here. So, sa mga kumakanta at tumutugtog, Yoroshiku onegai shimasu. Okay, so, ngayong hapon na ito, nagagalak ako at andito ulit tayo para makinig ng salita ng Panginoon. So, bago tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Our Heavenly Father, how much we thank you, Lord, for the finished activities yesterday in the past days. We thank you, Lord, for you have gathered us in this place. We thank you, Lord, for loving us, giving us, Lord, the unity as a family to work and to stay together for your kingdom. And so, Lord, at this moment, we come to you once again, humbly committing ourselves unto you. That as we listen to thy word, we do pray, Lord, for your Holy Spirit to really work in our hearts, our minds, and give us, Lord, that joy we need to listen to thy message this afternoon. And it is our prayer, Lord, that may there will be love among us as well. And may there be joy and fellowship among us. And for those who are not here with us, it is our prayer, Lord, that may you be with them. May you remind them, Lord, of the day that they have to give to you. So, Lord, we pray for all those who are not here with us today, whatever they are doing, wherever they are, it is our prayer, Lord, that may you be with them through your Holy Spirit as well. And for those who are sick, Lord, if there are those who are sick among us, spiritual, emotional, psychological, whatever illness that's binding us, Lord, we do pray for your healing hands to be extended to all of us. That, Lord, we believe you are our healer, and we are coming to you. And for those who are struggling, those who are going through trials, if there are, it is our prayer, Lord, that may your comfort and remind them of your word. Remind them all the time that you are there for them. And so, Lord, we come to you. And so we pray also for this moment as we listen to thy message this afternoon, Lord. It is my prayer that we will not just listen, but, Lord, to internalize whatever your word is. And it is my prayer, Lord, that we are going to get out of this room filled with love and filled with your word. To be able, Lord, to do the activities for the coming days once again. And so, Lord, thank you for this moment. As you use your messenger, Lord, it is my prayer that, Lord, may your cleansing and may your empowerment. And, Lord, it is my prayer that through your Holy Spirit, your word will come out from my mouth. I do pray, Lord, for the remaining time that we are going to spend in this place as we continue, Lord, to fellowship with you and to fellowship with one another. All the things we do pray
In the name of our Lord Jesus Christ, with thanksgiving in our hearts. Amen. Amen. Okay, so salamat ulit. Sabi ko, ang bilis ng panahon. Andito ulit tayo. So welcome kay Brother Dodong, galing sa Pilipinas. We thank you for your presence once again. And for those others, we thank you also. And so, bago tayo pumunta dito, may tatanungin ako ano? Sino ba ang nagkaroon ng first love sa inyo? Yun. Sino bang nagkaroon ng first love? Okay, sino bang nagkaroon ng second love? Ana. Sino nagkaroon ng multiple love? Sanga-sanga, ano? Sanga-sanga. Okay, so when we are talking of love matters, the love, Bluetooth disconnected. marami tayong pwedeng masabi. Andiyan ka na first love, andiyan ka na second love, andiyan ka na kung ano-ano. And so, ngayong hapon na ito, titingnan natin ang mensahe ng Panginoon tungkol sa unang pag-ibig. Well, there are those among us, nagkaroon ng una, nagkaroon ng pangalawa, nagkaroon ng pangatlo. Ngayon, tingnan natin ang sinasabi ng Panginoon tungkol dito. It's not about our love for others, but it's our love for God. For our love for God. And so yung binasa ni Sister Lerma kanina, tinutukoy doon yung pagkalimot nila sa kanilang unang pagmamahal. Sa kanilang unang pagmamahal. So nalimutan nila ang first love nila. Nagkaroon sila ng fling-fling. You know what's fling? Nagkaroon sila ng fling. Okay. It's just a matter of extra. Okay. So, let's come to this. Ayaw. Okay. So sa binasa natin kanina, nabasa kanina na passage, we can put reviving our love for God. At sabi natin, mahal natin ang Panginoon. Sino bang hindi nagmamahal sa Diyos? Ngayon, lahat yata tayo sasabihin natin, mahal ko ang Diyos. Amen. Mahal ko ang Diyos. Amen. Always like that. Ang taga-Ephesus din, makikita natin mamaya kung gaano nila kamahal ang Diyos. At bakit sa passage na binasa natin kanina, sabi ng passage diyan, na bumalik kayo. Nakalimot na kayo sa unang pagmamahal ninyo. Okay, so titingnan natin. Well, dito, sa passage kanina na nabasa, nakuha yun sa pahayag. And alam natin na ang sumulat sa pahayag, it is considered by the scholars na ang sumulat sa pahayag or sa Revelation is yung si Apostle John. Si Apostle John or yung disipulo ng Panginoon na naging apostol noong bumalik ang Panginoon sa langit. So, makikita natin dito na si Apostle John, siya ang isa sa mga nagministeryo noong bumalik ang Panginoon sa langit. Sa gawa niyang nagministeryo, itong Turkey noon na ito, sakop ito ng Roman government. Alam natin na ang bansang Italia noon, malakas sila. At ang tawag sa kanila is Romano. Mga Romano, kinupkup nila ang Turkey. So, dito, nagme-minister ang mga apostol. Kung maalala natin, dito rin nag-missionary si Pablo. Okay, dito rin nag-missionary si Pablo. Ang tawag dito noon is hindi siya Turkey. It was called Asia Minor, nakupkup ng mga Romano. So, si John, nagme-ministeryo siya dito. Naghalit yung mga Romano. Ayaw nila. So, na-exile siya. Na-exile siya sa bandang dito. I think it's Kos, if I'm not mistaken, banda dito. Patmos. Dito siya
itinapon for exile. Ngayon, nung nandito si Juan for exile, nangusap ang Diyos sa kanya, ang Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, ganito ang sasabihin mo doon sa 7 churches. Dito sa Revelation, may 7 churches na nabanggit dyan. So makikita natin itong 7 churches na ito. Sabi ng Panginoon, sumulat ka sa 7 churches na yan. May gusto akong mensahe na sabihin sa kanila. So ang una doon is yung Ephesus. Now this portion, dito noon, malakas na city, malakas na syudad ito. Ito ang pinakasentro ng Asia Minor noon. Dito ang commercial center. Pero dito ang commercial center, mahilig sila pa rin sa Diyos-Diyosan. Si Athena. Kung alam natin ang babaeng Diyos, si Athena. So dito, itong mga churches na ito, talagang nag-exist ang mga ito. Resulta ng trabaho ni Pablo at saka mga disipulo. So, andito. Now, pag titingnan natin, itong Ephesus na ito, maganda nung una. They were warm. Maganda ang pananalig nila. Malakas. Kahit na andun yung Diyos-Diyosan, hindi sila natatangay. Pero sa huling-huli, sabi ng Panginoong Hesukristo, isulat mo ito sa kanila. Isulat mo ito sa kanila. Of course, sa pagdaan ng panahon, yung mga naunang Kristiyano dito, of course, sa pagdaan ng panahon, lahat naman ng tao namamatay. So nawawala, namamatay sila, napapalitan ng ibang henerasyon. Sa pagpalit ng ibang henerasyon, may pagbabago na ang mga sumusunod sa Panginoong Hesukristo. So sabi ng Panginoon kay Pablo, sumulat ka, isulat mo ito. So yung binasa natin kanina, yun yung isinulat ni John. Hindi Pablo, ni Juan nung nasa Patmos. Na yun ang sinabing salita sa kanila. So this is a church. So ito yung 7 churches na nabanggit dyan sa Revelation. We have Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So ngayon, mag-focus tayo dito sa Ephesus na to. Sa Ephesus. Actually, sa paglipas ng panahon, ito na ang kanyang remnant. Ito na yung natitira sa ala-ala ng church sa Ephesus. So paminsan-minsan mga foreigners, pumupunta sila dito, tinitingnan nila. So, the 7 churches that were mentioned in Revelation really exist. Andoon talaga. At ano ang mensahe ng Panginoon dito? Hindi lang yung para sa 7 churches na ito, naglalarawan din yung 7 churches ng katangian ng 7 iglesia. Katangian ng 7 iglesia ngayon na nandito sa sanlibutan. Kaya tingnan natin, saan ang iglesia ba natin dito ngayon? Uunahin natin itong Ephesus na to. Tayo ba itong klase ng iglesia na to? So 7 klase ng iglesia ang mayroon ngayon dito sa mundo. Naglalarawan ng 7 klase ng iglesia. So una sa Ephesus. So this was a great city before. Maganda. Wala kang masabi. Sa paglipas ng panahon, nagbago. Okay? Sa paglipas ng panahon, nagbago siya. Nawala, medyo lumamig sila sa kanilang pag-ibig. Okay. Sa atin din, sometimes, at the first part of our relationship, diba? Tayong may mga asawa. At the first part of our relationship, very warm. Paglipas ng taon, tama ba ako? Medyo parang nagkakaagwan. wala na yung kung katabi mo lang para ka nang nakukuryente. Pero paglipas ng panahon, afot sudawa. Ano na siyang salitang afot sudawa? Hindi na yung ang puso. Pag una, ganun lang, di ba? Paglipas ng panahon, wala. Ganun ang nangyari dito sa Ephesus na church na ito. Nung unang panahon, ang
Devoted sila sa salita ng Diyos. Sincere sila. Mainit sila sa kanilang pananampalataya. Sinabi nga dyan, mainit sila. Lahat nagagawa nila. Walang problema. Nagtitiis sila. Tiniis nila lahat ang mga pwede nilang tiisin. Ganon yung church na ito. Wala kang masabi. Wala kang maipintas sa kanila. Mahal ng Diyos ang church na to. Sa kalaunan ng panahon, medyo nagbabago na. Wala na yung kabog-kabog ng dibdib. Wala na. Parang futso na. It has become a practice. It's no longer a worship what they are doing. So dito, yung binasa kanina, makikita natin doon na, well, there are the classifications. Kung titingnan natin ang church natin at ihambing natin, sabihin natin, ang church ba natin is nagtitiis sa nga po pwedeng tiisin? Ang church natin na ICF? Yes, no. Nagtitiis ba tayo? Nagtitiis tayo kasi wala tayong simbahan. Anong ginagawa natin ngayon? Nagtitiis. Minsan-minsan, naglalakad from down there, the station down, coming up. Marami tayong tinitiis ngayon sa church natin. Diba? Sabihin natin, alam din natin ang bulaan na propeta at saka hindi. Alam natin ang bulaan na propeta at saka hindi. Alam natin yung totoo na nagme-mensahe ng salita ng Panginoon at hindi. Alam natin yung tunay na doktrina at hindi. Diba? Am I right? Alam natin kung tunay na Kristiyano yun o hindi. We know how to classify people. Makikita natin yun. So alam natin yun. Kaya natin yun. Kasi bakit? Nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. May Sunday school, may discipleship, may Bible study pa. So imagine those activities, may prayer meeting pa. Pero pa yun, may mga committees pa na pwede nating salihan para malaman natin mas malalim ang tungkol sa salita ng Panginoon at sa trabaho ng Panginoon. So alam natin yun. Ganon ang Ephesus din mga kapatid. Alam nila lahat. At hindi sila napapagod. Nagpapagal sila, nagpapatuloy sila. Pero, sabi ng Panginoong Hesukristo, may kulang. In-appreciate niya ang Ephesus Church. Maganda yung ginagawa niyo. Napabilib. Maganda, okay. Pero may kulang. Ano yon? Nakalimutan nila ang unang minahal nila sa kanilang buhay. Puro lang mga activities. Nagpapasaya sa kanila ang ginagawa nila. Walang nagpapasaya sa Diyos. Kukunti na lang. Ayan, tingnan natin ang church natin. Ano ang ginagawa natin ngayon? Nagbibigay ba tayo ng papuri? O nagbibigay tayo ng papuri sa Diyos? O nagbibigay tayo ng kasiyahan lamang sa tao na dumadalo dito sa church natin? Ganon ang nangyayari, na i-divert ang kanilang attention. Na i-divert ang kanilang mga plano na. Wala na. Ang habol nila is yung kasiyahan nila at mapansin sila. Ganon yung church sa Ephesus. Sabi ng Panginoong Hesukristo, nakalimot na kayo. Nakalimutan na ninyo ako. Nagkaroon na kayo ng fling-fling. Wala na. Yan ang ayaw ko sa inyo. Kaya kung hindi pa kayo magsisi dyan, mahuhulog kayo. Nakatakot ano? Tingnan natin ang church natin. Kumusta ang church natin mga kapatid? Are we just doing something for the sake of performance or really giving God the glory and honor? Yan ang tanong doon. In our personal lives, are we doing something to give glory to God? Or para lang sabihin natin, masabi ng kapwa natin sa atin, oh, ang bait-bait mo kapatid. Gustong-gusto ko yung kapatid na ugali mo. Hindi ka pala away kapatid. Gustong-gusto ko yan. Pero sa loob, may problema pala.
sa loob ng mismong buhay natin, may problema pala na pwedeng magpalayo sa atin sa Panginoon. So ano yung mga bagay-bagay na yon? Ito ngayon ang mensahe ng Diyos. Titingnan natin yung pwedeng magpalayo sa atin sa Panginoong Hesukristo. What causes us to let our love for God grow cold? Ano ang mga dahilan? Bakit paminsan-minsan parang malayo na tayo sa Panginoon? May naramdaman ba kayong ganon? Kung wala, very good Christians, very good children of God. Pero kung may time na sabihin natin, parang nawawalan na ako ng gana, nawawalan na ako ng joy, para magbasa lang ng Biblia, parang tamad na ako. Mag-pray, ayaw ko nang mag-pray. May time na dumarating ang mga ganun sa buhay natin. Sabihin natin, ayaw ko ng mga ito. Ayaw ko na yung fellowship. Gusto ko na lang, dito na lang sa bahay. Sometimes we come to that kind of point in our lives. So tingnan natin, ano ba ang pwedeng mampalamig sa ating pananampalataya? May mga bagay-bagay na sabihin natin parang hindi, pero nangyayari pala na hindi natin akalain na mangyari. So ano yung mga bagay-bagay na yon? Tingnan na muna natin to. Okay, basahin natin to mga kapatid. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Anong ibig sabihin nito? Minsan-minsan sa atin, nag-aalala tayo. Walang laman yung ref, grabing alala na. Walang laman yung rice dispenser, nag-aalala na. Yesterday, when I arrived home, sabi ni Pastor John sa akin, na ano sa, stiro, sabi niya sa akin, Shiranay, ano sa, komen, ayo, stiro. Ganun sabi ko, Shiranay. Shiranay, sabi niya, hindi ka nagsayang ako, tinignan ko yung rice dispenser, wala. Ako to, asta kay munusuruan. Paminsan-minsan, maliit na mga bagay, inaalala natin. Sabihin natin, inumin, okay lang eh. Punta ka sa Aeon, may libreng tubig. Pwede kong uminom ng tubig doon. Pagkain dito sa Japan, wala tayong problema. Pwedeng onigiri, yeah. Natuto tayong kumain ng onigiri lang, walang ulam. Satisfied na tayo sa onigiri. Paminsan-minsan, dito sa church natin, ano ang inaalala natin? Tingnan nga ninyo. Damit. February. Ano ang event natin sa February? Hearts Day. Diyan na naman. Ano ang damit ninyo? Red. Sometimes we are being diverted. Our attention towards worshiping God is being diverted to other things. For example, ano kaya ang idadamit ko sa Hearts Day? Preoccupied ang mga isip natin. Kaya paminsan-minsan sabi ko, ano yung damit nyo? Yun na. Wag na kayo mag-alala kasi nagbibigay lang yan. If you see into your salary, lalo pa ngayon, bayaran na. Bayaran ng mga taxes, I tell you. Walang natitira. Alalahanin pa natin yung mga damit natin. Huwag na mga kapatid. That one will just disturb our attention towards that. Kung ano ang nandyan, okay. Kung may sobra-sobra, okay. Pero kung wala, huwag na kayong mag-alala. Even sinabi ng church board, motive for this month is red. Huwag na ninyong alalahanin yun. Yung mayroon, yun lang. Okay? No need. No need. Because ang alalahanin na natin, sabihin natin, ano kaya ang ibabahagi ni Brother Art sa atin sa Hearts Day? Magiging mensahe kaya yan para sa atin, para
magkaroon tayo ng tunay na pagmamahal. Tingnan ninyo. Hindi na makakatulog yan. So, don't worry about what you're going to wear that day. Mas mabuti pang ilagay natin sa isip natin, ano kaya ang verse na maganda, ano na i-share ni Brother Art? Ano kaya ang pwede kong magawa? Well, when we were having our prayer meeting, itong si Brother Michael, sabi niya, ano yung sabi niya? O, nakalimutan niyo, hindi kayo nakikinig, ano? Oh, yun, nahihinig. Gagawa ulit siya ng bulaklak. Sabi ko, okay lang kaya to. Sa bagay, origami naman, pwedeng makabili sa Yaku and Shop. So, daming babaeng gagawa niya ng bulaklak na naman. Sometimes, our attention is being disturbed. Pero mga kapatid, huwag na nating isipin ang mga yon. Ang isipin natin, ano kaya ang mensahe ng Panginoon sa araw na yon? Ano kaya ang pwedeng maiwan sa isip ko tungkol sa pagmamahal? So sometimes, we should not worry about this. Dahil dito, paminsan-minsan pa, sabihin natin, wala akong damit eh. Magyasumi na lang ako, sabihin ko na lang naman. Medyo masakit ang katawan ko. Wag na mga kapatid. Kahit na ano man ang nandyan, okay lang. So huwag natin punuin ang isip natin sa mga bagay-bagay na pwedeng magpalayo sa atin sa Panginoon. Ito, mga kailangan sa buhay. Ang una dito na pwedeng magpalayo sa atin sa Panginoon is ito. Necessities of life. Yung pangangailangan natin sa buhay ang paminsan-minsan nagpapalayo sa atin. Hindi lang tayo kumain ng karne sa isang linggo. Oh Lord, anong mangyayari na sa akin dito? Mamamayat na ako. See? Hindi lang tayo sabihin natin, hindi lang tayo nakakain ng prutas. Wala ng prutas, paano na kaya ako? Paano kaya kung isipin natin, salamat Panginoon kung ano man ang nandito sa amin, sa harap namin, salamat Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon na marinig sa atin. Mga yun ang gusto ng Panginoon. So makita natin dito, ang isa na pwedeng magpalayo sa atin sa Panginoon is yung necessities of life. Sabihin na natin, mga pagkain, mga ano-ano dyan, kailangan natin, pero parang nagpapalayo tayo sa atin sa Panginoon. Huwag nating hayaan yung mga necessities na yan na magpalayo sa atin sa Panginoon. Don't worry. Malala natin Matthew chapter 6, from verse 30 until 33. Huwag kayong mag-alala. Mga ibon nga nabubuhay na eh. Mga ibon, lipad-lipad sila lang lipad. Nabubuhay sila. Kayo pa. Sabi ko ulit, walang anak ng Diyos na nagutom. May nagutom ba sa atin dito? Punong-puno nga, sobra-sobra eh. Dami lagi. Kahapon dami yung pagkain ng mga NDI. Dami. Salamat sa mga nagdala. At salamat sa NDI at saka yung church na nagbigay ng pagkain. So, tingnan natin, pag magtiwala tayo sa Panginoon, lahat ng pangangailangan natin, ibibigay niya. Ibibigay niya. Wag lang kayong tamad. Mahirap ang tamad. Yun lang. Ano? Pero alam natin, pag gagawa tayo ng bagay-bagay, hindi tayo iwanan ng Diyos. He's going to bless us. Importante dito, ang ating attention hindi na dadivert. So ito mga kaibigan, mga kapatid, necessities of life sometimes going to take away our relationship with God.
it will give us a distance na hindi natin akalain. Akala natin nag-praise the Lord tayo. Ang isip natin pala, hindi praise the Lord. Ang isip natin, ano kaya, saan kaya ka mamamalingki mamaya? Pero sa isip mo, yeah, you are singing. But in your mind, which is better? Adobo or Picado or what? See? Sometimes we are preoccupied with this. Okay, pangalawa. Kasi mapahaba to, oh. Baka abutin tayo dito ng alas 6. Please read. Sexual immorality, impurity, adultery, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Okay? One of the things na pwedeng magpalayo sa atin, kahit sinasabi natin, nananampalataya tayo sa Panginoon, anak tayo ng Diyos, paminsan-minsan, hindi natin naakalain na ito pala ay nagpapalayo sa atin. Ang dami. Sexual immorality, sino ang may sangasangang relasyon dito? Sana wala. Impurity. Karumihan. Karumihan ng takbo ng isip. Kung ano-ano dyan. Debauchery, kalaswaan. Idolatry. Sino ang nagtatago dito ng mga idols dito? Well, idolatry is not only about yung graven images ni Maria at saka ni Jose. Remember that. It's not only that. Dito sa Japan, sabi ko, paano kaya itong mga kabataan na to? Ang anak ko parang isang nahubog dito sa mga yan, labubo. Hindi lang labubo mga kapatid, yung mga ibang cartoons na yan. Sabi ko, ang daming mga pwedeng humatak sa mga kabataan. Yung mga anime na yan. Yung mga isinasabit sa mga bag. Sabi ko, ano pang mga yan? Imbes na ipili ng pagkain at inumin, mas inuuna pa nila yun. Actually, pati yung mga ano yun, yung mga katatsi ng mga cartoons. So, sometimes, we do not just think of the graven images. Hindi lang natin iniisip pati yung nasa taas na yan, na yung Buddha dyan. It's not the only thing. What is taking away our mind away from God now is yung hindi lang yun. Mga cellphone natin, mga laman ng mga cellphone natin, yan ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Andyan na ang kalaswaan, andyan na ang idolatry, andyan na lahat. See? Witchcraft. Wala naman sigurong gumagawa ngayon yung nagtusok ng manika. Sino ang nagtusok ng manika sa inyo dito? Na kinakain sa driver mo kayo ng manika. Alam na yun bawal yun. Pero hindi lang yan mga kapatid. Yung pumupunta pa sa mall, yung nakaupo doon na may parang, ano ba yan? May upuan, pagkatapos may zodiac signs, pagkatapos may card. Tawag nun. Panghula. Misingin. Oh, yayaman ka na sa isang tao. Yan. Hatred. May kinakainisan na tao. Sinong naiinis sa kapwa dito ngayon? Kung pwede yan, kung naiinis ka sa kapwa mo, kung pwede yan na magpalayo sa'yo sa Diyos. Hindi mo alam. Kasi ayaw ng Panginoon ang may kaaway. Ayaw ng Panginoon ang may kaaway. Hindi pagkakaisa. Sinusan. Galit. Ambisyon na pansarili. Factions. Envy. Drunkenness. Ang problema dito ngayon sa mga lalaki? Sino ang umiinom ng beer dito? Yan ang pwedeng magpalayo sa atin pala mga kapatid. Kung hindi natin
titingnan ito, pwede tayong ilayo. Nagpa-praise the Lord, pero pagkatapos ng praise the Lord, andyan pala yung mga bagay-bagay na pwedeng magpapalayo sa atin. Sabi niya dito, kung mayroon kayong ganito, hindi nyo matatanggap yung gantimpala sa langit. Hindi po pwede. Hindi kayo po pwedeng sabihin anak ng Diyos. So, ano ito? Pangalawa, when sin is present in your life, in our life. Kung may kasalanan sa buhay natin. Yung na-mention ng mga yon, kasalanan yun mga kapatid. Hindi man natin sabihin natin, may kaaway ako, kasalanan niya eh. Pero anong sabi ng Biblia? Mahalin mo ang kaaway mo. Well, we cannot avoid sometimes may mga sabihin natin differences in opinion. Hindi natin maalis paminsan-minsan, we have some disagreements. Pero at the end of the day, kung maayos natin yan mga kapatid, masisiyahan ang Diyos. Sino bang taong hindi sumasama ang loob? Mga may asawa nga, nagsasamaan ng mga loob eh. Pero naaayos yan sa kama. Okay lang. So walang problema sa mga mag-asawa. Yung magkaibigan na nagkasamaan ng loob, aabutin yan ng buwan. Taon. Ayun ang hindi maganda, mga kapatid. So makita natin dito, when sin is present in our life, kung may kasalanan tayong itinatago sa ating buhay, alam na natin, kunti-kunti tayong lumalayo pala sa Panginoon. Kahit na every Sunday tayo nandito sa church, nawawala na pala yung unang pag-ibig natin na ang Panginoong Hesukristo. Lumalayo na. Yun ang sinasabi ni Juan. John, Jesus Christ through John, sabi niya, oo, I love this church. Active sila. Pero sa likod nun, may nakatago pala na pwedeng magpalayo sa akin. Ito mga kapatid, basahin nga natin. Dear friends, none of the trials that appear revealed or help us comprehend you. As always, somehow strange were happening to you. Okay, our walk with God is not beds of roses. Sinong makakapagsabi dito na pag sumunod ka sa Panginoon, puro blessing, blessing, blessing? You're wrong. Beds of thorns. Sabi niya dito, Roses. may mga panahon, time na ititest tayo ng Panginoon. He's going to give us trials. Tingnan niya kung magpapatuloy pa tayo. Kung hindi natin nakayanan yung pagsubok na yan, that's the time sabihin na natin, oh Lord, what happened to me? What did you do to me? What are you doing to me? Surrender. That is the time. So, emotionally, sometimes we are being distant from the Lord without knowing it. Especially when we question God. Lord, what's wrong with you? Why did you leave me? Bakit pa ako iniwan? Bakit ako hangin ngayon? Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito ang nangyayari? Dito sa church na ito, bakit ganito ang nangyayari? Kung nagsalita tayo ng ganon, mga kapatid, napapalayo na tayo sa Panginoon. But in everything that we go through, especially these trials, they are being there for us to make us stronger with our relationship with God. Those trials are set for us to be tested and to become stronger and victorious at the end. Ito rin, isa rin to eh. Okay, basahin na natin mga kapatid. No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it.
Temptation. Saan nanggagaling ang temptation? Sa Panginoon? Sa sarili natin mismo. Huwag nating sisihin pa. Huwag nating idamay ang Panginoon dito. Ayaw niya tayo na mapasubo. Instead, He is making a way for us. Ngayon, ano ba mga common na temptation sa atin ngayong panahon na to? Very good. Cellphone. Cellphone. Number one that can give us temptation. Yeah, that's true. Cellphone. Stress. Kung pwede lang na ibasura yung mga cellphone na yan, ibasura natin. Where can it be? iPhone 17. No temptation has overtaken you except what is common to man. Temptation. Sa mga babae, ano ang temptation? Lalaki, pera, ano ba? Yeah! Face the reality. Sa mga lalaki naman, anong problema? Temptation. Babae. Ano pa? Pornography. Ano pa? There are many temptations. Mga vices. Luto. Ano yung luto nila dito sa Japan? Takarakusi. Takarakuji. There are many temptations sa araw ulit. Hindi na pwede yun. Mga kapatid, magpapalayo lang sa atin. Kung hindi pa lumabas yung number mo, sisihin mo, sabihin mo, ano ba naman to? Hindi unlucky day ito. Eh, walang unlucky day sa ating mga Kristiyano. Always lucky day. Good day sa atin lahat. See? So, temptation. Nahuhulog tayo sa bingat ng temptation. Nahuhulog tayo doon sa temptation. Ang dami. Ang dami. So, pangatlo na pwedeng magpalayo sa atin is ito. Trials and temptations. Yes. Sana malabanan natin ito. Pwedeng magpalayo ito sa atin kung hindi natin sabihin sa sarili natin, pansamantala lang ito, alam ko, Panginoon. Pansamantala lang ito na ibinibigay mo sa akin para ako ay matatag. Now, along the way, Panginoon, it is my prayer. Walk with me. Give me the strength. And remember always that God's not going to leave you. Instead, God's going to strengthen you along the way. Because that is His promise. Now, because of these three things, ano na ngayon ang gagawin natin? Balikan natin, sabihin natin, necessities of life. Hindi naman natin pwedeng alisin to eh. Ano nang gagawin natin dito para hindi tayo ilayo sa Panginoon? Kasalanan. Anong gagawin natin dito sa kasalanan? Trials and temptations. Anong gagawin natin dyan? Lahat yan, hindi po natin maiwasan. Andyan. Gagawa ang Panginoon para sa atin. Given na yan, mga kapatid. Nasa harap natin yan. Depende lang kung paano natin harapin. Andyan. Hindi natin pwedeng masabi sa mga bagay na yan, oy, lisanin mo ako. Umalis ka. Masasabi mo sa temptation, oy, umalis ka. Sabihin ng temptation sa'yo, oy, ikaw ang umalis. Ikaw ang umalis. Aligid lang ako sa'yo, pinapatulan mo na ako. Tulog, sumanit. Ikaw yan. Now, the next thing is, what shall we do to renew our love for God? In case along the way, na-distract ang attention natin, na-distract ang pagmamahal natin sa Panginoon dahil lang sa mga ganito. Anong gagawin na natin ngayon? Ano yung sabi sa binasa natin kanina? Magsisi kayo. Magsisi kayo. Bumalik kayo. Ayusin ninyo ang mga pag-iisip ninyo. Umayos kayo. Sa madaling salita, sabihin ng Panginoon sa atin, mga anak, umayos nga kayo. Tagilid na ang lakad ninyo.
Ayusin niyo ang lakad ninyo. Parang tagilid. Hindi ako ulit pala yung tagilid. Hindi yung talagang literal na lakad. Yung ikipaglakad natin sa Panginoon. Sa gilid. Sabi ko nga, kung ito yung bowling, andyan yung goal natin. Pero bakit kaya, puro mga gutter tayo? Hindi natin alam ayusin ang bola, ang buhay natin, paano natin ayusin para pumunta sa strike. Anong gagawin ninyo? Sabi ng Panginoon, anong gagawin ninyo? O, patawa-tawa tayo dito, mamaya nasa isip natin, oo nga Lord, lumalayo na yata ako dahil sa mga sekreto ko. Sinong may mga sekreto dito? Of course, lahat tayo may sekreto. Pero tingnan natin, yung mga sekreto natin na yan, hindi nakakasira sa ating relasyon sa Panginoon. Lahat tayo may sekreto. Sino bang tao walang sekreto? Pero yung sekreto ninyo na yan, tingnan ninyo na hindi kayo ilayo sa Panginoon. Pilak mo lang. Ay, hindi. Anong unang gagawin natin, mga kapatid? Ito, praying for forgiveness. Yun lang naman eh. Nahulog tayo, na-sidetrack tayo, nag-gutter tayo. Gitna. Aminin na natin, Panginoon, nagkasala ako. Maalala ninyo si King David? Ano ang nangyari kay King David? Ano yung grabing kasalanan niya? Oo, ano yung malaking temptation niya? Babae. Buti sana kung babae lang. Anong ginawa niya? Pinatay niya yung asawa ng babae para lang maangkin niya yung babaeng nagustuhan niya, yung fling. Pero, nung hinarap siya ni Nathan, si Propetang Nathan, ano ang sabi niya? Natauhan. Natauhan. Humingi siya ng patawad ng Diyos. Kasi nung hindi pa siya humihingi ng patawad ng Diyos, nagkakaroon pa siya ng excuses anong ginawa ng Panginoon sa kanya. Nabuo yung bata pero nawala. Na talagang malaki ang impact sa kanya. Kasi, sabihin natin, alam natin may mga sekreto tayo, may mga nililihim tayo. Yes, we are praising God, we are singing in everything we are doing. But along the way, wala na pala yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Wala na rin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon andun. Ba't lumalayo tayo? Nawawala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Nawawala tayo sa pag-ibig ng Diyos. So pray for forgiveness. Basahin niyo natin ito, mga kapatid. Mercy on mercy, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sins. Basahin. Wala nang sound. Have mercy on me, O God. See? Have mercy on me, O God. Maawa po kayo, Panginoon, sa akin. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Humbleness. Nahulog tayo, nadapa. Ask for forgiveness. Tumagil ang lakad, nag-gather tayo. Bumalik tayo. Yun lang ang gusto ng Panginoon. Hihintayin pa na paluin tayo. O sige, okay lang, paluin tayo. Mas mahirap yun. Hintayin pa natin na mapalo tayo. Ang hirap na mapalo. Sinong nakaranas ng belt dito? Or pat-pat na kawayan? Buti kong sleeper lang. Diba? Tatay. Pero sabi niya dito, have mercy on me, O God. Kaawahan mo ako, Panginoon. Alam niya yung kasalanan niya. Alam niya yung nagawa niya. According to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Linisan mo ako, Panginoon, sa aking nagawang kasalanan. Ito lang ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Nagkaroon tayo
nang sabihin natin agwat sa pagmamahal sa Diyos, ipanalangin natin to. Ito ang magiging prayer natin. Wash all my iniquity and cleanse me from my sin. May mga bagay-bagay na nagagawa natin na sabihin natin hindi nakakalugod sa Panginoon. Hindi rin nakakalugod sa kapwa. Eh, bumalik tayo sa Panginoon. Ito lang. Ito lang, prayer. So pray for forgiveness. Pray tayo. This is the reason why there's prayer. Para humiling tayo ng patawad ng Panginoon. Hilingin natin ang patawad ng Diyos. Ganito ang nangyari kay David. Isa pa. Surround ourselves with true Christians. Paminsan-minsan, yung mga nagsasabing nagsisimba, sila pa yung mga pasaway paminsan-minsan. Am I right? Imbes na sila ang guide natin, sila pa ang pasaway, sakit ng ulo. Am I right? Pero piliin natin ang mga pwedeng aaligid sa atin. Surround ourselves with true Christians. Yung makatotohanan, makabuluhan na mga Kristiyano. Kasi kung sasama pa tayo doon sa nabubulok na namikan, ay pati tayo, mahahawa tayo. Pero kung sasama tayo sa mga good oranges, isama mo yung mikan, yung bulok na mikan sa mga good oranges. Naghahawaan. Pero kung isama mo doon sa good oranges, wala. See? So surround ourselves with true Christians. Sino-sino ang mga true Christians? Sino-sino ang mga true Christians na makita natin na pwede nating sabihin, ito ang gusto kong nasa tabi ko palagi. Sila ang pwedeng magbigay sa akin ng advices. Hanapin natin ang mga yan. Huwag tayong tumakbo sa mga tao kung pwedeng maghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Tumakbo tayo sa mga taong pwedeng magpalapit lalo sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Tingnan natin yung mga pananalita. Tunay ba na Kristiyano to? Kaayusan ng buhay, tunay ba ito? Kasi kung hindi, ay nako, mag-isip-isip na kayo kung sino yung mga barkada ninyo. So mga barkada natin, yung tunay na barkada natin, sana yung mga nasa pamilya natin. Hindi naman masama na magkaroon ka ng barkada. I'm not telling that huwag kayo magkaroon ng barkada na hindi Christian. It's good because you can also become salt to them. Magiging asin kayo sa kanila. Sabihin na natin, magiging ilaw pa kayo sa kanila. So okay lang. So surround yourselves with people who are really Christian. Hindi yung nagpapanggap lang na Kristiyano. Kung nagpapanggap lang na Kristiyano, ay wag na. Kaibigan ninyo ang tingnan ninyo. I-check ninyo ang mga kaibigan ninyo. Ay, sabi nga niya dito, ang tunay na Kristiyano ginagawa ito. Basahin niyo natin mga kapatid. We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please our neighbors for their good to build them up. Romans chapter 15, 1 and 2. Alam niyo si Job, yung buhay ni Job, may dalawa siyang kaibigan na akala niya pwedeng magbigay sa kanya ng comfort. Mga naniniwala sa Diyos ang mga yon. Pero anong pinagkagawa nila? Sinisipa siya. Sinisipa siya. Kaya tingnan natin yung mga barkada natin. Kung nagkamali tayo, sisisiin. Tayo pa ang sisisiin imbis na bigyan tayo ng comfort. Imbis na sabihin, kapatid, ganyan lang talaga ang buhay. Eh kung sasabihin sa'yo, yan, makuha mo kasi sa kalukuhan mo. O yan, pala mo. Okay lang naman yung mga ganong tao, pero parang nakakawala siya ng comfort. Parang lalo pa tayong mapapalayo sa Panginoon kung ganun ang mga salita ng mga tao na sa paligid natin. Hanapin natin yung talagang magbibigay ng comfort sa atin. Yung talagang magsalita, yung talagang, there's the empathy. It's not only sympathy, but empathy.
They're going to carry with us the burden that we have. Pero kung sasabihin sa'yo, oh, pala mo, iwasan mo na yung tao, nakaka-down lang yun, lalo bang sasamang loob mo sa Diyos. Ay, ganito pala ang Diyos. Nagkasala ako, papaluin ako kaagad. Imbes na magkaroon ka ng motivation na, oh, ganyan pala. Ayun, mawawalan ka ng gana tuloy. Pangatlo, para hindi tayo mapalayo. Hindi natin makalimutan ang unang pagmamahal natin sa Diyos. Pangatlo, let's not forget church gatherings. Dito sa church gatherings na ito yung isa sa mga pamamaraan para tayo'y lalakas sa ating pananampalataya, mga kapatid. Sabihin natin, bakit tayo may Sunday school? Bakit tayo may prayer meeting? Bakit tayo may worship? Bakit tayo may Bible study? Bakit tayo may discipleship? Mga bagay-bagay na yan, mga kapatid, huwag niyong kalimutang puntahan. Kasi sa pamamaraan na yan, tayo ay lalakas. Of course, there are some activities. For example, sabihin na natin, Hearts Day natin. Those are just secondary. Yun ay secondary. Of course, we will listen to the message of God, but those are just secondary. Tayo'y maging masaya, nagkaisa, at alalahanin ang pagmamahal ng Diyos. Okay lang yun. But the most important thing here are the prayer meetings, Bible studies, discipleship. Yan ang mga bagay-bagay na nagbibigay sa atin ng malalim na kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Yun ang huwag nating kalimutan, kaligtaan, mga kapatid. Busy tayo dito sa Japan, I know. Busy tayo. Pero pagdadalo tayo sa mga ganong pwedeng mga pagpupulong, nakakapulot tayo ng lesson. Nakakapulot tayo ng mga bagay-bagay na pwedeng salita ng Panginoon, na pwedeng magpalakas sa atin. So if you have time, lalo na itong Sunday na ito, pang mga kapatid, as long as we can do it, let's do it. Kasi dito natin makikita yung mga kapatid natin sa Panginoon. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So you see, sabi ni Pablo dito sa mga Hebrews, huwag niyong kalimutan, kaligtaan ang pagpulong-pulong ninyo. Kasi because of this, tayo'y mapalakas. Okay? Isa rin ito. Paminsan-minsan, kinakanta natin yung My Way. Yes. Limot tayo sa Panginoon. I did it my way. Oy, luko ka ha, ano ka? Kung wala ako, sabi ng Diyos siguro, ano ka? Dahil sa akin, natungtong ka dyan. Sabi niya pala dito, never stop seeking God's guidance and protection. Ang Panginoon ang gabay natin. Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin lahat ng pangangailangan natin. Lahat ng lakas. Nagbibigay ang Panginoon ng lakas sa atin para magawa natin magtrabaho. Magawa natin ang mga bagay-bagay. Without that, nothing. Sabihin niyo sa akin, ate dyan nga, yung mga mayayaman nga, sila ang mga progreso ngayon. Kung bigyan ka ng, alam ng Panginoon, kung bigyan ka ng ganun, mawala ka, tingnan natin, ang mga mayayaman na yan, ilan ang nasa Panginoon? Bilangin natin. Bilangin natin ang mga mayayaman. Itong Microsoft, nasa Panginoon? Itong Facebook, nasa Panginoon kaya to? Itong Twitter, nasa Panginoon kaya? Yung presidente ng Aeon Mall, nasa Panginoon kaya? Bilang tayo, tingnan natin.
Yang Toyota, nasa Panginoon kaya? Ang pwede ko lang na masabi siguro, hindi pa ako sigurado ngayon. Sony, yung presidente noon, Kristiyano, membro ng Church of the Nazarene yung anak niya noon. Hindi ko lang alam ngayon. Hindi rin ako sigurado. Yung Black Cat din ay, ano na ta? Ano yung pusa na may... Yamato. Yamato. Kristiyano yan. Pero hindi ko alam ngayon. So bilangin natin ang mga mayayaman na Kristiyano. Yamazaki. Kukunti lang mga kapatid. Pagkatapos sasabihin pa natin, payamanin mo ako, Panginoon. Alam ng Diyos, payamanin ka, mawawala ka sa church. Kaya hindi ka bibigyan ng ganon. Ay magpasalamat ka na lang kung ano yung nasa sayo ngayon. Yan lang ang kaya natin. Alam ng Diyos. Satisfied na tayo kung ano ang nasa atin ngayon. Kasi kung bibigyan pa tayo ng sobra-sobra, sabihin natin, wala na tayo sa Sunday. Naging abala na sa mga bagay-bagay na wala namang salbi. So God knows. God knows. God knows. So, let's always seek guidance from God. Protection, guidance, leading, wisdom. Si Solomon na magaling siyang hari, pinakamagaling na hari, nagsik pa rin ng guidance sa Diyos. Kasi alam niya, hindi sapat yung kaalaman niya. Sa atin din, humingi tayo ng direksyon sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na kakayanin natin lahat sa kakayahan natin, kahit ikaw pa yung pinakamagaling dito. Hindi mga kapatid. Kailangan mo pa rin ang Diyos. Kailangan pa rin natin ang Diyos. Kaya nga pag nadapa ka at walang tumulong sa'yo, kawawa ka. Nadapa ka, tumayo ka, kasama mo ang Panginoon. Eh Lord ka pa rin lalaki. Ay. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Yan ang sinabi ni Isaiah sa mga Israelita na pasaway. Na ayaw nilang totally na magtiwala sa Diyos. Pero yan ang sabi din ng Panginoon sa atin ngayon. Huwag kayong matakot. Andito ako. Minsan-minsan, natatakot tayo. Natatakot tayo na nauubos na yung pera natin, nauubos yung mga kung ano yung nauubos sa atin, takot na tayo. Sabihin natin, paano na kaya ito, Panginoon? Paano na kaya ito, Panginoon? No. Sabi ng Diyos, kahit na wala ka ng bank account dyan, kahit zero, huwag kang matakot. Andyan ako. Hindi kita gugutumin. Hindi ka gugutumin kasi may mga kapatid ka na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkain, sabihin mo lang. Pero wala pa naman akong narinig dito na nagutom dito sa atin, sa pamilyang to. Sobra-sobra nga. Tanungin mo, anong kinain mo kaninang umaga? Family chicken. Itong mga nasa music, alam ko, family chicken, kinakain nila pag umaga. Masosyal kayo, ang mahal ng family chicken, ha? Masosyal kayo. Kasi, mga anak ng Diyos, pag perfectly na nagtitiwala kayo sa Diyos, hindi kayo iiwanan. Huwag natin kalimutan to mga kapatid. Do not fear, I will help you. Huwag kayong matakot, tutulungan ko kayo. Sinabi niya ito sa mga Israelita, sinasabi rin ito sa atin. Kasi kung hindi sinasabi ito sa atin, useless yung Biblia na yan. Pero ito, sinasabi sa atin ngayon ito. Huwag kayong matakot, tutulungan ko kayo. Tinulungan ko yung mga Israelita noon, kayong mga hintil, tutulungan ko rin kayo. Bakit? Nilalang tayo ng Diyos. Tayo ay nilalang ng Diyos. Ba't tayo? Hey, tingnan natin. What shall we do to revive our love for God? Ito na ang i-focus natin. Huwag na natin i-focus yung mga
kung ano pa yung nagpapalayo sa atin. But this is what we're going to focus now. What shall we do to revive our love for God? Ano ang gagawin natin? Una, ano yung sinabi natin? Pray for forgiveness. Pray for forgiveness. Huwag natin kalimutan yon. Huwag tayong magtampo sa Diyos. Mamaya, ang Diyos pang magtampo sa atin. Mas mahirap yun. Huwag tayong magtampo sa Diyos. Humingi tayo ng patawad. Pangalawa, surround ourselves with true Christians. Tingnan natin ang mga barkada natin. Ang barkada mo is, yayain ka na uminom, yayain ka na mag-umisi. Huwag na, iwanan mo yun. Hindi sila nakakatulong. Yayain ka na mag-jamming-jamming kung saan kayo nag-jamming-jamming. Huwag na. Yayain kayo na pachingko. Huwag na. Iwanan mo yan. Yayain ka na pumunta sa Nagoya Station. Anong gagawin mo doon? Bibili ng loto. Huwag na yun. Pangatlo, Let's not forget church gatherings. 4, never stop seeking God's guidance and protection. Ayan. Maging seryoso na tayo ngayon, mga kapatid. Kumusta na tayo? How's my love for God nowadays? Malamig pa o mainit? Nasa gitna po. Walang nakakasagot. Hindi natin sabihin, mainit. Pagkatapos malamig pala, Nasa gitna. ayaw ko yung mga sagot ninyo. Sagutin ninyo ito sa Panginoon. Lord, if you see that my love for you is lukewarm, forgive me, Lord. Kung nakikita mo na maligamgam ang aking pagmamahal sa iyo, Panginoon, patawarin mo ako. Mainit. Kumusta na mga kapatid? How's your love for God? Is it warm or lukewarm? Hindi siya malamig, hindi siya mainit. Nagpapayaka. Ang sabi ng Panginoon sa Laodicea, isusuka ko kayo kung maligamgam ang inyong pananampalataya sa akin. Yun ang mas mahirap nun. Okay, so this is our conclusion, final verse. Basahin natin ito lahat, mga kapatid. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Ito sana ang prayer natin. Search me, O God, and know my heart. And see if there is anything na nakakahinder sa atin. Ito prayer din ni David to. Hari na siya, ha? Pero ang prayer pa rin niya, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Siyasatin mo ako, Panginoon. Tingnan mo ang puso ko. May mga bagay-bagay pa na nagpapalayo sa iyo. Kung mayroon man, natawarin mo ako, Panginoon. I hope this is our prayer. One more. Let's try to read. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Ang nagpapalayo sa atin paminsan-minsan is yung laman ng utak natin. Laman ng puso natin. Kumusta ang mga laman ng puso natin? Puno ba yan ng pagmamahal o puno ng galit? Sa kapwa. Kung puno ng pagmamahal, very good. Pero kung puno ng kainisan, humingi tayo ng patawad ng Diyos. Patawad sa Panginoon. Of course, we are going to please stand up. Tingnan natin ang mga sarili natin mismo, mga kapatid. Huwag na tayong tumingin pa kung sino pang tingnan natin. Tingnan natin mismo ang mga sarili natin. Tayo ba ay malapit na malapit sa Diyos? Ang pagmamahal natin sa Panginoon,
Malayo ba o hindi, Ate Ched? Malapit po na malapit. Wala pong nagpapalayo sa akin. Kung gano'n ang mga masasabi natin mga kapatid, nagagalak ang Diyos. Pero kung sa banda, sa araw natin, may mga bagay-bagay na sabihin natin, medyo tagilid ako dito. Hilingin natin ang patawad ng Diyos. May pagkukulang tayo paminsan-minsan, pananalita lamang mga kapatid, pwede magpalayo sa atin sa Diyos. Yung isip natin, kumusta yung mga isip natin mga kapatid? Ano ang laman ng isip natin ngayon? Kung ang laman ng isip natin ngayon is hindi yun tugma sa gusto ng Panginoon, mga kapatid, sign na yan na medyo lumalayo tayo sa Panginoon. Kaya hilingin natin ngayon ang patawad ng Diyos. Mismong kayo mga kapatid ang makipag-usap sa Diyos. Walang magagawa ang pastor sa inyo mga kapatid. Kayo mismo ang may magagawa. Ito ay relasyon mismo sa Diyos. Hilingin natin ang patawad ng Panginoon. Hilingin natin ang kanyang protection at pag-guide sa atin. Our Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for your message to us this afternoon. Yes, Lord, at times we fail you. Yes, Lord, at times we fall. At times we do not glorify your name because of actions, Lord, that do not bring glory to your name. At times we are so weak. At times we are struggling. Yet, Lord, we come to you. We come to you in humility. Forgive us, Lord. Forgive us from all things that we did that did not bring glory to your name. And give us, Lord, once again, the joy in our hearts to really love you the way you wanted us to love you, Lord. So I do pray for each and every one of us here, Lord. You know our hearts. You know the hearts of each and every one of us. You know our thoughts. You know our thoughts. Everything, nothing is hidden from you, Lord. So at this moment we come to you, pleading, Lord, to revive our love once again to you. We know that sometimes we are dissatisfied with things around us. But it's my prayer, Lord, that Lord, change this with satisfaction and joy in our hearts to really be of service to you. So Lord, if you see among us who are weak at this time, it is my prayer, Lord, that may you speak to all of us. Speak to us, Lord, and remind us of your love once again. Remind us, Lord, that we really need you. It's not only for performance that we are doing all these things.